Hindi lang pagbaha kundi kabi-kabilang sakuna sa iba't ibang probinsya ang idinulot ng pagpaiting ng bagyong Butchoy sa habagat. Hindi pa nga niya naglandfall ang bagyo. Saksi si Cesar Apolinario. Dahil sa dulas ng daan, kasunod ng mga pag-ulang dala ng hanging habagat na wala ng kontrol at bumangga isang bus sa pader ng isang bahay sa Bantay, Ilocos Sur. Natumba naman ang pader dahil sa lakas ng impact. Wala mang nasugatan, muntik namang matrap ang mga pasahero dahil naharangan ng pinto ng bus. Napilitan silang lumusot sa emergency exit. Tumangking magsalita ang driver ng bus na nakipag-ayos na sa may-ari ng bahay. 5 construction worker naman ang nasugatan nang gumuho ang bahagi ng ginagawang 3 palapag na gusali ng isang paaralan sa Kalibo, Aklan. Ayon sa ilang saksi, posibleng ang umihip na hangin ang nagpaguho sa bahagi nito. Isinugod na sa ospital ang mga biktima. Nagdulot naman ng landslide sa Baguio Bontoc Road ang malakas na ulan sa Mountain Province. Ilang tipak ng bato ang nahulog sa kalsada. Nagbabala ng DPWH sa mga dumaraang sasakyan na mag-ingat sa mga nahuhulog na bato. Sumemplang naman ang isang rider sa Samal, Bataan matapos bumangga sa gilid ng isang kotse. Ayon sa rider, masyadong madulas ang kalsada kaya baliwala ang pagpreno niya kasunod ng biglang pagtigil daw ng kotse. Bukod sa insidenteng yan, bumaha sa ilang bayan sa Bataan dahil din sa pag-ulang dala ng hanging habagat. Magdamag namang inulan ang ilang bahagi ng Zambales, partikular ang mga bayan malapit sa ilog at bundok. Sa bayan ng San Felipe, may isang bayang lubog sa baha. Ilang bahay rin ang pinasok ng baha. Tulad ng sa lolang ito na nadatna ng GMA News na naka-wheelchair at nanginginig sa lamig. Pero may ilang hindi nakalikas at nag-enjoy na lang sa ulan at baha. Bumaha rin sa ilang kalsada sa Odjongan, Romblon dahil sa pag-ulan. Nagdulot din ng baha ang Bumarang Kanal. Ilang estudyante ang na-stranded dahil sa masamang panahon. Sa lakas naman ng hangin, natumba ang ilang puno. Ako si Cesar Apolinario, ang inyong saksi.